Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So ngayon, mga kababayan, yung mga assets, sasakyan, eroplano, helicopter ng mga sangkot sa flood control scam, mga kababayan, freeze na ng ating gobyerno. So makikita natin dito kung gaano kasinsiro. First time natin ito, mga kababayan, sa kasaysayan ng DPWH na ganito ang naging aksyon ng ating gobyerno. Nalabanan talaga ang massive corruption. And this time, ito yung mga latest na balita. Si Bryce Hernandez, sinurrender na po yung kanyang mamahaling sasakyan, Lamborghini. Yan 30 million pesos ang value niya, Lamborghini Urus. Sinurrender na niya sa Independent Commission for Infrastructure or ICI. Ayan Una, ito yung sinurrender. GMC. Ito yung unang sinurrender. Sunod ito, Lamborghini. Ayan sa report ng Billionaire News Channel. Look, sack DPWH Engineer Bryce Erickson Hernandez, who has admitted pocketing public funds allotted for flood control projects, turns over to luxury vehicles. A GMC Denali. Tapos yung Lamborghini sports car. Ayan yung kanyang pag-turnover, mga kababayan, kanina lang. Ayan na po. Matindi. So yan na siya, nakagarahe na mga kababayan sa opisina ng ICI, Independent Commission on Infrastructure. Tapos pumunta sila, mga kababayan, sa DOJ para sa evaluation sa Witness Protection Program. Dala niya yung CPU ng computer. Naglalaman daw ito ng mga ebidensya tungkol sa mga anomalyang flood control project. Yan po. Fully guarded siya, mga kababayan. Tapos, in-announce din kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon ang request niya sa AMLAC for freeze order sa mga air assets ni Saldico, pati ni Kitoko ng Highton Construction. Yan po. Worth 7.9 million US dollars. Yan Ito yung sa Highton Construction. 7.9 million US dollars. Tapos yung sa Mississippi, 74.6 million US dollars. Yan po. So ito yung patunay, mga kababayan, ng sincerity and integrity ng investigasyon na ginagawa po ng ating gobyerno. Kaya lang si Marcoleta, pati yung ICI po, gustong paimbestigahan. Kini-question yung integrity. Ang questionable pong integrity, yung Blue Ribbon ninyo. Nung kayo pa, yung chairman ng committee ng Blue Ribbon sa Senado. Pero ngayon, maayos na kasi si Ping Lacson, ang chairman, walang kinikilingan yon, walang pinoprotektahan. Sabi ni Ping Lacson, bakit niya protective ka masyado kay Diskaya? Nagkainitan ni Marcoleta, mga kababayan, kahapon. At ito pa po, mga kababayan, 26 na mga officials ng DPWH, pati mga contractors, yan Halos 500 million luxury cars pina-freeze na rin po. Kasama dito yung kay Diskaya. Ito yung press con kanina, mga kababayan, ni Vince Dizon ng DPWH. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi. Nakasabwat sila sa mga maanomalyang proyekto. Lahat yan imananagot at isasabit natin lahat ito sa ICI. Okay? So, simula pa lang ito, at hindi ako magtataka kung linggo-linggo mayroong bagong ganitong listahan. Okay, so ulitin ko. Sa mga kawanin ng DPWH, number 1, sumunod kayo sa dalawang order na ginabas namin to cooperate fully with ICI at i-preserve at i-submit lahat ng dokumentong required ng ICI. Meron na kayong kopya ng orders na ito,
Isinapubliko na namin ito, kailangan silang sumunod. Kung hindi sila sumunod, ganito din ang mangyayari sa kanila. Makakasuhan sila administratively and even criminally. So, sumunod na kayo ngayon pa lang. Kung meron kayong mga nagagaman tungkol sa mga proyekto sa iba't iba yung area, lumapit na kayo sa amin at magsalita na kayo. Huwag nyo nang hintayin yung mangyari sa inyo, yung nangyari kay Alcantara, kay Hernandez, kay Mendoza, et al. Na nung una, wala akong alam, at kumanta din pala after a few months. Huwag nyo nang hintayin na mahuli pa kayo, makakasuhan pa kayo. Ang suggestion ko sa inyong lahat, lumantad na kayo, magsabi na kayo ng totoo, ngayon pa lang. At kayo ay re-refer namin sa ICI para ang ICI na ang mag-question sa inyo, doon na kayo magsabi. Pero wag na kayo maghintay pa na umabot pa kayo dito. Masama pa kayo sa mga ganito. Kasi lahat ng mga to ay re-refer na namin sa ICI. Aparte doon sa administrative charges na eventually mafa-file against them. So again, ulitin ko, kung may alam kayo, involved kayo in any way, ngayon pa lang, lumantad na kayo, magsabi na kayo ng totoo. So ganun kaseryoso ang ating gobyerno. Hindi po moro-moro, hindi sarsuela yung investigasyon. O ito, mga initial list ng mga cars and other vehicles, mga luxury, mga kababayan. Hindi sa atin ng LTO. Again, uulitin ko, bakit natin ginagawa ito? Dahil po ang direktiba ng Pangulo, hindi sapat na makasuhan, hindi sapat na makulong, kailangan ibalik natin ang pera ng ating mga kababayan. Kaya nga po, meron ng mga, I think, close to 700 accounts and insurance policies that have already been frozen through the AMLC. At ito po, nare-request na tayo ng freezing. Ibig sabihin ito, hindi pwedeng ibenta. At kung merong mga kababayan tayo na nakikipag-transaction dito at gustong bumili ng mga sasakyan na ito, dito sa mga taong ito, magdalawang isip na po kayo kasi pati po kayo madadamay dito kapag binili nyo itong mga assets na ito, itong mga sasakyan na ito. Kaya po namin isinapupubliko ito ngayon para i-warn na rin ang publiko na huwag kayo makikipag-transaksyon sa mga taong ito kung meron silang mga pilit na ibinibenta. Huwag niyo pong bibili ng mga asset na yan kasi yan po ay malamang ma-freeze na rin ng ating mga otoridad sa mga susunod na araw. Kailangan po maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Kayo, ang AAP po, wala po silang nakitang mga air assets dito sa 26 individuals na po. Wala. Pero, nag-report na rin po ang CAAP sa mga air assets ni Congressman Zaldico. At ito po ay isasubmit na rin natin sa AMLC, sa ICI at sa DOJ. Alam niyo naman po, nagsabi na po ang DOJ kahapon na pinapa-freeze na nila sa AMLC ang assets. So, para tulungan natin ang investigasyon ng ICI at ng DOJ, susulat na po kami ngayon dahil nagpadala na po ng sulat ang CAAP sa amin, si General Raul del Rosario, sa 11 registered air assets ni Congressman Zaldico, which I will show you today. So, total of 4.7 billion pesos value of air assets ni Congressman Zaldico registered to various companies outlined here. So first, under Misibis Aviation. Misibis po ito, yung resort niya dito sa amin. Ito po yung mga iba't ibang mga
assets ng mga eroplano at chopper. Yan ang Misibis Beach Resort, mga kababayan. Kagraray, Bakakay, Albay. Yan. Malaburakay po siya. Dito sa amin sa Albay mismo, Bakakay, Albay. Yan. Yan ang may-ari, mga kababayan, Misibis Beach Resort na pag-ari po ni Congressman Saldico ng Ako Bicol. So ito yung kinikwento, mga kababayan ni Vince Dizon. Next is Hightone Construction Development Corporation. Also, Ang Highton sa kapatid naman po na dating congressman, natalo sa pagtakbo ngayong eleksyon, si Kito ko. QM Builder, I think. Kapatid ba ito? Kapatid ni Saldico. Ito po ang example ng mga helicopter at air assets na ang total po nito ay 4.7. Total value is close to 5 billion pesos or 4.7 billion pesos. So we have also written the AMLC, the DOJ, and also the ICI informing them about this, and we will leave it up to them to what to do with these assets. No? So, ano po? So, nagabas na po ng freeze order ang NBI according to, or nag-request na po ng freeze order ang NBI sa AMLC according to Secretary Boy Remulla. And I have already informed Secretary Remulla that these air assets have already been submitted to us by CAAP, and we are forwarding this to DOJ, ICI, and AMLC today. O ngayon, ito yung press con kanina, press briefing ni Yossi Castro tungkol dito sa mga investigasyon sa flood control. Mukhang nasubaybayan naman po ni Presidente yung Senate hearing. Kasi kahapon po inamin ng assistant engineer ng First District ng Bulacan na substandard yung lahat ng proyekto doon sa kanilang distrito. Ano pong reaksyon ng Pangulo dito? Unang-una po nakakalungkot na malaman yan. Hindi lamang po ang Pangulo ang malulungkot. Lahat po tayong taong bayan ay malulungkot po sa nakita at nasabing ganyan na kumbaga itong mga proyektong to ay para sa kalahatan, para sa ikagiginhawa ng mga kababayan natin. Pero ang mga gumiginhawa ay yung mga tao lamang na siyang nagpapayaman. Po, nabanggit rin, ibinulgar ni Secretary Angara na mayroong higit 1,000 classrooms na na-turnovers ng DPWH sa DepEd ang hindi nagagamit kasi hindi tapos. Ano pong gagawin dito? May direktiba na ba ang Presidente? Kung ano po ang dapat Matindi mapakinabangan at kailangan maayos, dapat pong ayusin sa pinakamabilis na panahon para po mapakinabangan to dahil sayang po mga pera na nagamit dito. Kung kinakailangan kumpuniin, dapat makumpuni ng agaran. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Claire, this is the 4th day since the President last had the public engagement. May we know how is the President and when will he resume his public engagements? Busy po ang Pangulo sa mga private meeting sa palasyo at sa susunod po hanggang Sabado ay marami po siyang gagawin pong paglabas at magkakaroon po siya ng mga events. So tignan po natin ang kanyang mga activities sa mga susunod pang mga araw. Was there any form of threat against the President, which is why he had to stay away from public engagements in the last 3-4 days? Wala po. Wala pong nararamdaman sa kasalukuyan na threat. Of course, maliban lang, sabi nga natin, sa mga nakaraang threat ng Vice Presidente sa kanyang buhay. Sa ngayon po ay wala pong direct threat na nakikita at nararamdaman ng Pangulo at ang gobyerno. At nagkataon lamang po siguro na wala pong activities. Pero tingnan po natin. At bibigyan po namin ng ang media advisory
kapag ka po maaari na po kayong sumama sa kanyang mga activities. Thank you. Ito, isa sa mga binanggit po ng contractor na si Curly Discaya regarding sa kickback scheme. Nabanggit niya po kasi na nagkaroon ng parang comparison regarding doon sa mga iniaabot daw po ng mga contractor sa mga proponent na kandidato. Sa panahon daw ni President Duterte sa panahon ni President Pinoy, umaabot lang daw po sa 10% yung binibigay. Sa panahon ni President Duterte nasa 12 to 15, but sa panahon daw po ni President Marcos ngayon nasa 25 to 30 yung total na porsyento ng proyekto na hinihingi ng mga congressman. Any reaction po from the palace? Galit po ang Pangulo sa ganyan. Kaya nga po pinasimulan niya ang pag-iimbestiga na ito. At sa ngayon po nakikita natin kung gaano ba nagiging mapang-abuso ang karaniwang mamamayan at kasabwat ang ilang mga public officials. So, hindi po dapat ipagmalaki na napakalaki na nakikickback o nagiging komisyon ng mga public officials na ito. Kaya po galit ang Pangulo. Follow up lang po, may nakikita po bang rason yung palasyo bakit from 10 sa panahon po ni dating Pangulong Pinoy umakyat ng 25 to 30? Wala po nakikita kung ano man dahilan. Siguro sobra lang pong ganid ang mga public officials na ito at walang kabusugan. Thank you po. Ngayon, babawiin sa kanila ng gobyerno. Kita ninyo, freeze lahat ng mga assets nila. Mga contractors, pati mga politiko. At malamang kasama dito yung mga senador. Di ba? At importante, suportahan natin si Boying Rimulya na maging ombudsman para tuloy-tuloy na mapanagot natin itong mga ganid. Walang kabusugan sa pera. Pera ng bayan. Ito yung breaking news kay Boying. Tatlong DPWH officials daw, si Alcantara, Hernandez, Mendoza at mag-asawang Discaya, protected witnesses na ng DOJ. So tinanggap na ng DOJ as witnesses. So nasa witness protection program na. Nagdesisyon na siguro na ibalik yung mga inakaw. Yun ang hindi nila napagkasunduan, mga kababayan. Nagkainitan ni Marcoleta. Sabi nga ng mga observers, ano naman ang problema ni Marcoleta? Kung gustong ibalik, di ba mas maganda nga, pabor sa gobyerno na ibalik yung mga kayamanan as a condition, precondition na ipasok siya sa witness protection, basta't ibalik. Kasama pala yun, mga kababayan, sa kapangyarihan ng DOJ ang mag-set ng mga conditions. Talangan man, bibigyan mo pa niyang protection, ayaw man ibalik yung nakaw. Di ba po? Kaya makaduda yung posisyon ni Marcoleta po. O ngayon, sa kanya naman pong application, bilang ombudsman, may clearance na daw siya. Remember, pinasuan uli siya ni Amy Marcos sa ombudsman para hindi magka-clearance. Tapos ito yun. Ito yung statement ngayon, mga kababayan ni Rimulya. Nasa-clearly sila. Yun alam mo na. I will not conclude anything. It will be self-serving to conclude anything. Pero I have my clearance already. So, importante na maging susunod na ombudsman, mga kababayan. Itong si Rimulya, sana siyang kunin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung pangalan niya nasa JBC pa po. Hintayin na lang po natin para tuloy-tuloy ang paglaban sa korupsyon po na lumala. Kasi wala man pong administrasyon na naging seryoso sa paglaban sa korupsyon. Ito lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya itong flood control scandal po, dekada na po ito. Nakasanayan na nila ang magnakaw sa gobyerno. Nakita ninyo kung gaano katindi, seryoso. Kaya sabi ko nga po, mga kababayan, itong gustong tanggalin yung ating Pangulo, dinidestabilize ang ating gobyerno. Malamang sa malamang, pinupunduhan ng mga politiko na sangkot po sa korupsyon. Kaya kailangan nilang tanggalin yung ating Pangulo para kung halimbawa mapalitan, alam na ninyo kung sino yung papalit. Tigil na po ang investigasyon. Tuloy ang korupsyon. Di ba po, mga kababayan? Malinaw na ganun ang intensyon. O ngayon, yung sa rally na naging magulo, nagkarayot, isa sa mga itinuro na nasa likod, si Topacio. Yan o. Ngayon, dumipin sa si Topacio na yung lighter daw na sinabi ng isa nilang kasamahan doon sa rally sa Liwasang Bonifacio na inda na ang mga lighter
at lulusob na sa Midjula. Ang depensa ni Topacio, gagamitin lang sana nila sa candle vigil ang mga lighter. Kaya sabi ni Jesus Falsis, Attorney Jesus Falsis, do you believe him? Dumipensa, mga kababayan, ang alibay niya gagamitin sa candle vigil. Nang marinig yung kasama nila, henda na yung mga lighter, lulusob na sa Mindula. Sabi ni dahil Secretary John B. Rimulya, lulusob diretso sa Palasyo Malacanang para sunugin yung palasyo. So tuloy ang investigasyon, mga kababayan. At malamang sa malamang ay makasuhan po ng arson. May mga sinunog po, may sasakyan, may motorcycle at saka yung container van. Pero ultimately, ang gustong sunugin po, lusubin yung Palasyo Malacanang. Magkakasuhan sila arson in inciting to sedition, mga kababayan. O ngayon, yung mga kabataan na involved sa riot po, yung mga magulang pumunta sa MPD, nagrarally doon, nang mangiyak-ngiyak. Hindi kasi ninyo pinalaki ng tama. Ayan tuloy, yan ang inabot, kulong. Pagkatapos ngayon, iiyak-iyak kayo, magmamakaawa sa mga authorities. Imagine, pati yung Sogo, rinansak, mga kababayan, pinagbabasag yung mga gamit, tapos ninakawan pa. Palibasa, mali ang influensya ninyo. O ngayon, kaso ang inyong inabot. Wala man problema mag-rally kasi karapatan. Suportado nga ng ating Pangulo, anti-corruption rally. Kaya lang, naging anti-Marcos. Kasi sabi, binayaran ng 3,000 ng mga dating politiko at may abogado. Ito yung mga pinangalanan dito. May Pakana, kasama si Topacio. Yan, sa report ng Politico News noong September 22, Pakana ng DDS, Duterte allies Vic Rodriguez, Topacio, Berniang, ex-Marcos man, Harry Angping, tag in Midjula, mayhem. Yan sabi ni Isko, initial report namin, merong nag-manipulate sa mga bata, mga dayo sila, may mga nag-organize, dating politiko, Filipino-Chinese, and funder. Ang funder, tapos may isang abogado, dalawa nga nandun, funder din, yan ang mga binabantayan namin ngayon. Sa husgado kayo magpaliwanag niyan pag na-file kayo ng kaso. You see, yan kasi hindi makapaghintay. Hindi na mahintay yung 2028. Gusto nang iupo si Sara Duterte. You see? So sabi ng palasyo kanina pala, kailangan ibalik mo na yung mga ilgatin nila, ilgatin wealth, yung mga diskaya, before witness protection. Ngayon, si Las Piñas Representative Mark Anthony Santos, mga kababayan, nanawagan para sa investigasyon into the reported 18 billion government contracts linked to Mark Villar. So baka si Mark Villar, mga kababayan, yung isa sa 6 na mga senador na incumbent, dadagdag, mga kababayan, doon sa lista. Kasi sabi ni Bryce Fernandez, other than yung mga napangalanan ng senador, si Jinggoy, si Villanueva, tapos si Bong Revilla, may iba pang senador. Dalawa daw na former senator, na yung isa na pangalanan na si Bong Revilla, may isa pa. Tapos, may dalawa pang incumbent na senador. Hindi pa niya pinapangalanan. So, kaabang-abang, mga kababayan, sa mga susunod na araw. Abangan natin po.